Nakita ng mga tao ang Antikristo bilang isang lalaki na magpapakita sa hinaharap sa maraming tao. Darating ang Antikristo sa entablado ng mundo at magwawagi sa mundo para sa kanyang sarili. Ngunit ito ay hindi ayon sa itinuturo ng Biblia. Ayon sa Biblia, sa maraming bahagi ng kasulatan, ang mundo ay nauuna ng hinanda para sa kanyang pagdating. Ang mundo ay nauuna ng inihahanda para sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ang mundo ay nauna ng inahanda para sa kanyang pagsamba. Ang mundo ay nauna ng inihahanda para sa kanyang tatak. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Unang 1:4 verse 3. At ang bawat espiritu na hindi itinatangging si Jesucristo ay nagkaroon ng katawan ay hindi mula sa Diyos. At ito'y tanda ng espiritu ng Antikristo na ayon sa iyong narinig na darating at ngayon pa man ay nasa mundo na. Pangalawang Tesalonica 2:7. Para sa ang hiwaga ng kasamaan ay simula ng umiral at tanging ang napipigil ay pipigilin hanggang ito'y alisin. Ang hiwaga ng kasamaan na balang araw ay magiging dahilan ng pagdating ng Antikristo ay umiiral na sa mundo. Ngunit ito'y itinututok at pinipigil sa kasalukuyan upang hindi maging mas masama kaysa sa kanyang maaari. Ngunit magiging ganito na lamang ito kapag tinanggal na ang nagpipigil. Sa ibang salita, ang kaganapang ito ay magiging Antikristo at ang tanging dahilan kung bakit hindi pa natin nararating ang kaganapang ito ay dahil pinipigilan pa ang aktibong gumagawa ng kanyang gawain sa pagpipigil ng hiwaga ng kasamaan. Subalit nakita ko na ang mundo ay lubos na nagbabago sa nakaraang 20 years. Para bang unti-unti nang tinatanggal ang pagpipigil. Kung tinitingnan natin ang mga pagbabago sa kultura, nararanasan natin mula sa taong 2000 hanggang sa kasalukuyan. Malaki ito kumpara sa pagbabago ng kultura mula 1980 hanggang 2000. Ang hiwaga ng kasamaan ay nagtatrabaho na. Napapanood ko sa balita na may isang award show na may isang artistang nagpe-perform ng isang awit at wala akong nakitang mas sataniko sa ginagawa niya sa buhay ko. Mukhang isang ritual ng Satanas na puno ng imoralidad. Ang pangunahing mga awit ay nakadamit na parang demonyo. Ako'y nagtaka at nag-isip, alam kaya nila ang kanilang ginagawa? Lumaki ako sa panahon kung saan hindi kami naglalaro ng Satanas. Kahit ang mga kaibigan ko sa eskwela na hindi Kristiyano ay alam ito at hindi namin ito ginagawa. Ako'y labis na nagugulat sa libu-libong tao na sumisigaw at nag-aalok at ang aking isipan ay nagbalik sa pangalawang Tesalonica 2:7. Para sa ang hiwaga ng kasamaan ay simula ng umiral at ang tanging nagpipigil ay pipigilin hanggang ito'y alisin. Nag-aalala ko na malapit na tayo sa bangin ng hiwaga ng kasamaan. Nakikita natin ang pag-usbong ng global na iglesia ng Antikristo. Nararamdaman natin na ang mundo ay lalong nagiging handa na tanggapin ang lalaking ito na siya ay magpapahayag. Sa Apokalipsis 13:16-18, ito ay nagpapakita na lahat ng maliit man o malaki, mayaman man o mahirap, malaya man o bilanggo, ay kinakailangang tanggapin ang tatak sa kanilang kanang kamay o noo upang makabili o makapagbenta. Kaya't ito ay pagpili at ito ay isang paraan para makabili o makabenta. Ngunit paano ito magiging posible? Isa sa mga dahilan ay ang panlilinlang ng maling propeta ng Antikristo. May isa pa ring dahilan, ang pang-aaksa ng walang tatak, walang makakabili o makakapagbenta. At sa mga nakaraang pag-uusap, tinalakay natin ang dalawang dahilan na ito, ang paglilinlang at ang pag-aaksa. Subalit may isa pang dahilan na hindi natin napag-usapan at ito ay ang mundo na handa na para sa tatak na ito, ang tatak ng halimaw, ang pagsunod sa halimaw at sa kanyang tuntunin at ang pagtanggi sa tuntunin ng ating Panginoong Diyos dahil binabanggit sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig ay susundin niyo ang aking mga utos. Ano nga ba ang utos ng ating Panginoon? Una, huwag ka magkakaroon ng Diyos maliban sa Kanya. Pangalawa, huwag tayong gagawa ng anumang inukit o anumang mga bagay na mga rebulto na ayon sa banal na kasulatan. Pangatlo, huwag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At pang-apat, alalahanin natin ang araw ng Sabat, sapagkat ito ay binigay sa atin ng Panginoong Diyos upang sambahin natin siya sa ika-7 araw. Panglima, sinasabi sa 10 utos na ang panglima ay igalang natin ang ating mga magulang upang humaba ang ating buhay
sa mundong ito. Pang-anim, huwag tayong papatay. Pang-7, huwag tayong mangangalunya. Pang-8, huwag magnanakaw. Pang-9, huwag magsisinungaling o magbibintang ng kamalian sa inyong kapwa. At pang-7 ay huwag mong iimbutin ang pagmamayari ng iba. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung ang mundo ay kayang kalimutan ang salita ng ating Panginoong Diyos para sundin si Satanas, ano ang nagpapantay sa inyo na ito ay pakikinggan at magbingi-bingihan sa salita ng ating Panginoong Diyos? Kaibigan, ang tatak ng hayop ay parating. Ito ang mga tao na hindi tumatanggap sa salita ng ating Panginoong Diyos at hindi sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, lalong higit hindi siya tunay na minamahal dahil hindi sila sumusunod sa kanyang mga utos. At ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging bahagi sa tatak ng hayop. Dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mag-alay ng ating sarili sa Kanya at sa pag-aalay ng mga magagandang balita ng kaligtasan sa mga tao sa ating paligid. Ang tatak ng hayop ay parating, ngunit hindi tayo dapat maging kalahati nito. Dapat tayong maging matapang na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na maaring iligtas ang mga tao mula sa kaparusahan ng Diyos. Ito ay panahon ng paghahanda para sa pag-akyat ng mga banal at tayo ay dapat maging handa. Hindi tayo dapat sumunod sa kasalukuyang takbo ng mundo, kundi dapat nating pangalagaan ang ating mga kaluluwa at magpatuloy sa pag-aalay sa ating Panginoong Hesus. Ang tatak ng hayop ay parating at ang mga tao ay nag-aalay ng kanilang mga sarili para rito. Subalit ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging bahagi nito. Dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ialay natin ang ating sarili at dapat tayo maging matapang sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At paulit-ulit itong binabanggit ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magpasakop sa Kanya ngayon na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Tunay nga po Panginoon na ang mundo po namin ay papunta na sa mundo ng kawakasan. At ang tatak ng hayop ay inihahanda na upang sa ganoon tatakan ang mga tao na hindi sumusunod sa inyo. Ngunit naniniwala kayo Panginoon sa inyo pong selyo, ang selyo ng katotohanan na inyo pong tatatakan ang mga taong nananampalataya sa inyo. Tulungan kami Panginoon na maging handa sa inyong tatak para sa amin at na po'y pakalinisin kami upang ang banal na Espiritu ay mamuhay at mamayani sa aming puso't isipan mula ngayon. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at gabayan po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.